Kumusta po kayo? Alam po niyo, palagi kayo nasa prayers ko, lahat ng kapatiran. Pero biyaya po ng Panginoon, alam niyo, napaka-faithful ng Diyos. Sabi ko nga, kung babalikan mo yung buhay mo, wala ka isusumbat sa Panginoon. Hindi ka nagkamali ng naniwala ka sa salita ng Diyos at nagdesisyon na maglingkod, sumamba, at mabuhay ng lumalago po sa kaalaman. Alright, so yung ating pong umagang ito ay ating pag-aralan po muli ang salita ng Panginoon. Wala pong ibang mahalaga kundi yung salita ng Diyos na maunawa po natin. Huwag nating sayangin po yung panahon na pagdalo, pagpunta sa church, at naisin po yung pagkaunawa sa kanya salita. Doon po tayo sa Ephesians chapter 3. Pag-usapan po natin yung mga katotohanan po ng Diyos na ibinigay kay Pablo na bagamat ito po ay mystery, ang mabuting balita, ito po inhayag sa mga anak niya. Verse 1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Sabi niya, itong si Pablo po ay naging bilanggo sa Roma ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, kalooban ng Panginoon pong mabilanggo siya. At ang dahilan, sabi niya, para sa ating mga Gentiles. For you Gentiles. Bakit po mahalaga yung pagkaunawa? Bakit ba nabilanggo si Pablo? Makikita po natin yung dahilan ngayon. At ang sabi ng verse 2, "If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word." Sabi niya, kung narinig na raw ninyo yung pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa Kanya para sa atin, mga Gentiles, sa ating mga hindi Hudyo. Verse 3, "How that by revelation," ini-emphasize po niyang revelation, no? Kasi po pag revelation po, di ba, sanay po tayo sa Book of Revelation ni John? Pero ito po, merong revelation din po kay Pablo, kay Paul. At napakahalaga po niyan. Kasi po pag sinabing revelation, yan po yung pagbibigay ng pagbubulgar ng sikreto. Secret po kasi kaya kailangan ng revelation. At dito po, special revelation po yan ng Diyos. Ibinigay kay Pablo ang mabuting balita para sa ating mga Gentiles. Para sa atin po yun. Then, ang sabi niya, kaya dapat maging interesado ka dito kasi para sa iyo ito eh. "How that by revelation, He made known unto me." Pansinin niyo po yung pronoun niya, personal pronoun, first person, sa Kanya. Sa Kanya po personally, ipinahayag yung mga kaalaman ng mystery. Hindi po sa marami, kundi sa Kanya lang bilang apostol. Ito po yung bagay na hanggang ngayon, alam niyo, hanggang ngayon, misteryo pa sa maraming nagsasabing Kristiyano. Kaya marami pong hidwa-hidwang pananampalataya, hindi nagkakaroon ng pagkakasunduan sa katuruan kasi po na-miss nila yung special na karunungang ibinigay kay Pablo. Yun po ang katotohanan para sa ating mga Gentiles. And then sabi niya, "He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." Ang maganda po isinulat niya. Then sa verse 4, "Whereby when ye read," pag binasa ninyo, ang sabi niya, "ye may understand my knowledge in the mystery of Christ." Pag binasa ninyo, maintindihan ninyo yung karunungang ipinagkaloob sa Kanya sa pamagitan po ni Kristo. Okay? Then sabi ng 5, ano yun? "Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit." Imagine, yung Kanya pong itinuturo na ito, naitago po yan. Pag sinabing in other ages, ilang taon yan? 10 taon? 20 taon? Ages. Bibilang ka dyan ng thousands of years. Imagine, for thousands of years, walang nakaalam nitong pinapahayag ni Pablo. And then ang sabi niya, "Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now." Pag sinabing as it is now, during the time of the writing, dun sa panahon niya po, dun palang ipinapahayag yon. "As it is now, revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit." Verse 6. Ito po yung maganda. Ano yung mystery kaakibat niya? Ano yung bagay na hindi naunawa sa mahabang panahon? Ano 6? That the Gentiles, tayo yan, that the Gentiles should be fellow heirs. Ano ibig sabihin? Maging kasamang
tagapagmana, and of the same body. What body? The body of Christ, katawan ni Kristo, and partakers of His promise. Ano sabi niya? Maging kabahagi tayo mga Gentiles ng pangako kay Kristo. Pansinin niyo po yung mga preposition na yun, no? Partakers of His promise in Christ. Hindi naman to Christ in Christ. Pag sinabi in Christ, sino yun? Yung mga mananampalataya, yung na kay Kristo, yung sangkap nung same body. Ang sabi niya, ikaw ay kabahagi ng pangako kay Kristo. Paano mo matatanggap yun? Paano ka makakasangkap doon? By the gospel. Yan. Pag-usapan po natin yan. Now, alam po nyo, nung ako'y bagong mananampalataya, naghahanap ako ng mga magtuturo talaga ng Bible. During the time po, nung nasa Baptist kami, galing din sa charismatic, pag may dumadating na speaker, ang hinahanap ko yung makita ko yung buong Biblia. Pero sad to say, kasi nung mga nakaraan, panay preaching lang. Panay preaching. Marami po akong tanong noon. Kasi po, ako'y nagsasaliksik talaga ng katotohanan. Ano ba talaga yung totoo sa buhay? Yan. Gusto kong makita yung pinaka-ultimate na katotohanan ng buhay ng tao. So, sa mahaba pong panahon, ang Diyos po nakita ko, hindi naman ibibigay agad sa iyan. It will take time at saka kasama po yung ating experience sa physical life. Yung paglago po sa pananampalataya, hindi pwedeng mahiwalay yung physical life sa spiritual life. Kasi kasama po minomold ng Diyos yung kaisipan mo sa mga nararanasan mo sa mundo ito. Pansinin niyo po yung mga sundalo, yung mga training nila. Di ba ang hirap ng training ng mga sundalo? Ano ba yung nais baguhin ng training po ng mga sundalo? Yung katawan po, secondary nilang yan. Pag sundalo ka, dapat physically fit, di ba? Ang sinesettle po, ang inaayos po ng training ng military, yung isip, yung mindset nila. The way they live, in spite of the many fightings, trials na dadaanan nila, intact pa rin isip nila that they are GIs. Pag sinabing GIs, government issued, tao ka ng pamahalaan. Ikaw ay inilagay dyan upang gampanan na yung tungkulin. Sa mga mananampalataya, ganoon din po. Ang sinesettle ng Diyos po sa mananampalataya yung isip. Since the beginning of time, isip na po ang inaayos ng Diyos sa mga mananampalataya. Nagmumula po kasi doon yung tamang paggalaw, tamang pagdedesisyon at tamang pananaw sa mundo ito. Now, so ang Bible po, makita po natin, mahirap talaga maunawa po yan pag yan ay hindi mo pinaniwalaan, number 1 of course, and number 2, kung ano yung motibo mo dyan, and number 3, ang pag-aaral po ng Biblia, yan po ay tanda or manifestation ng may nakita kang something sa bagay ng Diyos. And kung na-experience mo yung pag-ibig ng Diyos, gusto mo siyang makilala. Makilala not in the emotional sense lang na yung damdamin lang, hindi. Kundi sa kaalaman. Kasi ang Diyos po ay nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat mananampalataya. Kaya ang binago po ng Diyos, hindi naman yung katawan kundi yung isipan po ng mga nanampalataya. So, ang kagandahan po ng ating kalagayan sa katawan ni Kristo na hindi naunawaan ng marami ay yung ating tinanggap na programa at buhay na walang hanggan ay magmula pa po sa walang hanggan. Ibig sabihin, before time. Kaya pag ang sinabi po ni Pablo, nung siya po ay binigyan ng revelation ng Diyos, ang binigyan na karunungan ni Pablo ay yung kabuuan po ng programa ng Diyos na magpangwalang hanggan. Si Timothy po ay isang kabataan, young people. The good thing kay Timothy po ay mula bata pa siya, tinuturuan na siya ng kanyang magulang. Gamit po ang salita ng Diyos. Bakit si Timothy po ay ganun yung kanyang desire na magpagamit sa Diyos? Tingnan niyo po yung 2 Timothy 3 verse 14. Kaya mahalaga po yung mga anak natin maituro sa kanila yung salita ng Diyos. Ano sabi ng 14? But continue thou. Yun daw po, si Timothy yun. Ito yung habilin ni Pablo. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them,
Mahalaga po, sabi niya na magpatuloy siya sa mga natutunan niya at nabigyan siya ng katiyakan at alam niya kung saan galing ang katuruan na yan. Napakahalaga po nun. Na makita mo, saan ba galing yung aking natutunan? Alam po nyo, sa rami ng aking nakakausap ng mga sa Facebook, iba nakipagdebate pa. Isa lang yung aking natiyak. Marami po sa kanila, hindi pa nabasa yung Biblia. Ang nabasa, yung aklat na sinulat ng mga tao. Teachings. Kaya kung minsan, tatanong nila sa akin, kilala mo ba si ganyan? Kilala, hindi pa ako. Sino ba yan? Author ng libro kasi binasa ko. Good. Pero Brad, tanong ko, nabasa mo na ba yung Bible? Buong Bible? Hindi makasagot. Pero nabasa niya yung maraming libro. There's something wrong, sabi ko. Yung turos, yung laman ng isip mo galing sa tao. Pero dapat, yung alam mo ngayon, galing sa Biblia. Marami po nagtuturo, merong hairline ng difference yan. Yung pala yung mindset niya, turo lang ng mga libro yun, pero hindi pa nabasa yung Bible. Yun po yung problema. Kaya magulo po yung mga doctrines, mga turo ng mga grupo-grupo dyan. Kung merong tinuturo. Alright, ang sabi po niya kay Timothy sa verse 15, tinan niyo po, pamula pa po siya, kailan ba siya pamula na naturuan ng salita ng Diyos? Ang sabi po, and that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Mula bata ang sabi niya, alam mo na yung banal na kasulatan. Mind you, yung Holy Scriptures po na, hindi po original yan. It talks of the Old Testament. Hindi original yan. Yan ay copies lang kasi original po matagal nang nawala yan eh. So si Timothy, at that age, mga 16, 15, 17, alam niya na yung kasulatan po ng lumang tipan. At ang karugtong po, sabi doon, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Ang pagtuturo po ng Biblia sa mga bata will provide wisdom sa kanila. And that will make them another kind of people kasi pagka na-involve po yan sa study ng scriptures, nagiging parang napakatalinong bata niyan. Taglay po talaga yon. Kaya, mahalaga po ito. Kaya si Timothy po, yung 2 Timothy po, ito po yung last epistle ni Pablo. Ito po yung isinulat niyang aklat kasi po 2 times pong nakulong si Pablo. Siguro sa ibang study po papakita ko sa inyo yung kanyang missionary journey, kailan na isulat po yung kanyang epistles, ano yung mga yon, at ano yung laman, pagkakaiba po ng kanyang revelation. Dito po sa 2 Timothy, ito po yung last epistle ni Paul. Papatay na po siya dyan. Diyan po siya nakulong sa Rome. During the time of Emperor Nero. Kanya pong ina-address sa huling sulat niya, yung Timothy, yung young people. Kasi very close sa kanya yung young people na ito, napakasigasig talagang kasama ni Pablo sa pagmimission po at paggawa ng gawain ng Diyos. Kaya sa po yung kanyang pinagbibilinan. And from here po, tinampa rin natin yung 2 Timothy 2 verse 1. Kaya very special po itong mga writings ni Paul. Kung ating maintindihan ito, ay nako, masesettle ka sa yung pananampalataya, makikita mo yung buhay mo talaga, hindi sa lupa, kundi sa langit talaga. Ano sabi ng 1? Thou therefore, my son, pag sinabing my son, ito po yung anak po niya sa pananampalataya, para kumbaga, siya yung tatay po niya sa spiritual na nakalagayan. Be strong in the grace that is in Christ Jesus, verse 2. And the things thou hast heard of me, ang sabi niya, specific po kay Pablo. Among many witnesses, the same commit thou to faithful men. In short, in-specify ni Paul, at alam niya, yung kanyang naituro kay Timothy, at ito ituturo niya sa iba, ang tatanggap nito ay yung mga faithful men. Mga taong tapat sa Panginoon, mga taong totoo, hindi fake. Mga taong ang motibo ay maging instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng katotohanan. Yun lang po yung tatanggap niya at uunawa. Kaya ang sabi, what is the purpose? Para ituro niya, who shall be able to teach others also. Hindi ihinto sa kanyang katotohanan. Ituturo din niya sa iba. Isa pa po, tinan niyo yung 7. Very unique po itong mga writings ni Paul. Ito po yung magbibigay ng tunay na unawa, ano bang katotohanan at
at bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo, para sa mananampalataya. Ang sabi niya, consider what I say, kay Paul. And the Lord give thee understanding in how many things? All things. Hindi ba maganda yun? Nabubuhay ka sa iyong pananampalataya, hindi ka nangangapa sa dilim, unti-unting nawawala yung confusion, maliwanag sa iyong pananaw, ano ba ang katayuan mo at anong patutunguhan ng buhay mo. At kay Pablo po yun masusumpungan. Bakit po? Sapagkat yung lahat po ng ibinigay ng Diyos patungkol sa ating pong mga Gentiles sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan, kapag po na ating pinakita last time. Ang Bible po makita natin meron tinatawag na before at saka from. Yung before po, dito po nakasalala yung mga bagay po ng magpangwalang hanggan. Ito po yung kumbaga makita natin yung tinatawag na eternal things. Pag sinabing eternal, wala pong time. Hindi ka bibilang ng panahon. Itong from, ito po yung pwede nating tawaging time. Meron pwedeng bumilang ng panahon. Yung eternal po, walang katapusan. Eternal eh. Pag merong time, temporary yan. Ang Bible po natin binubuo lang ng dalawa. The eternal things which are spiritual and the physical things which are temporal. I will make it short. Binubuo po yung Bible din natin ng dalawang covenant. Ito po yung New Covenant. Dito naman po ibinigay yung Old Covenant. Yun pong ating maunawa sa turo ni Pablo. Sa kanya lang po ni-reveal yan. Yung buhay na walang hanggan, ipinangako ng Diyos dito pa po. Tinan niyo po, Titus 1:2. Pag naunawa po ito, mawawala po yung doubt, especially sa salvation, kaligtasan. Nakakalungkot kasi hanggang ngayon, marami pa yung hindi tiyak sa kaligtasan. Yung iba nawawala ang kaligtasan. Yung iba patuloy pa yung problema po sa salvation nila. Bakit? Kasi mix up po yung unawa ng marami sa Biblia. May mga bagay na nakasulat doon, hindi para sa iyo yun. Hindi para sa iyo, wala ka doon. May mga bagay na naisulat, yun ay para sa iyo. Ano yun? Ano sabi dyan? In hope of eternal life, which God that cannot lie. Yan ang maganda dyan. God is not a liar. Promised, kailan pinangako yung eternal life? Before the world began. So, yung sinabing promise, sinigay dito sa kailan? Before the foundation of the world. So, ibig sabihin, yung pinag-uusapan nating buhay na walang hanggan, pinangako yon dito pa lang, before pa, nagkaroon ng time, may promise na ang Diyos ng eternal life. Alright? Kanino pinangako? Ephesians 1:4. According as He hath chosen us in Him before. I-analyze niya po. Alam po niyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, i-analyze natin bawat words. Kaya naman natin yan eh. Binigay naman yung Diyos sa lahat yan. Practice lang. At kung gusto mo talagang maunawa yan, maunawa mo. I-analyze mo lang. O siyempre, kailangan mo may tiyaga. Ang pag-aaral po ng Bible, hindi po yan, pagka dilat mo, alam mo na lahat. Hindi. It requires tiyaga. Tsaka talagang gusto mo. Ipanalangin mo sa Diyos, Lord, gusto kong malaman ng buong katotohanan. Ibibigyan ng Diyos yan. At dito lang po magmumula. Ano sabi niya? According. According to what? Yung 3 po muna, tinan yung 3 bago yung 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Paul, pagpalain ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang po ang Diyos na nagpapala. Tayo po, pagpapalain natin ng Diyos. Expression po yun ng ating pasasalamat, pagmamahal sa Diyos na kinilala mo sapagkat naranasan mo, yun po yung maganda, na-experience mo ba ang Diyos? Totoo ba yung Diyos sa buhay mo? Kung na-experience mo yung Diyos, bagamat hindi mo nakikita, ay pambihira. Lahat ng lalabas sa bibig mo sa prayer, Lord, maraming salamat, maraming salamat. Walang katapusang pasasalamat kasi nakita mo at naranasan mo yung buhay mo sa Panginoon. Tama po? Kaya sabi niya, pinagpala ang Diyos na Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Bakit pagpapalain mo ang Diyos? Who hath blessed us. Pambihira po. Hindi mo na hinahanap yung pagpapala. Nasa sa iyo na yan. Blessed ka na. Do you realize that? It requires, number 1, believing what is written. It requires po, maniwala ka sa nakasulat. Kasi yan po'y tinuturo ng Diyos. At bakit mo papaniwalaan nakasulat?
Kasi ito po yung Bible. Yung salita ng Diyos na iniligay sa kasulatan. Na dati-rati, verbal lang. Dumating ang panahon para sa atin ngayon, isinulat. Pag walang Bible, paano natin malalaman yung totoo? Wala. Kaya maraming naloloko. Di ba lahat ng teacher, lahat ng profession sa lupang ito may aklat. Yung BIR nga, may book of accounts eh. Di ko makakalusot eh. Di ba? Lahat merong aklat. Lalo na yung mga anak ng Diyos. Binigay sa atin ng Diyos yung aklat na ito para matiyak natin kung totoo ang kanyang sinabi. At ako po, sa akin 30 years sa pag-aaral ng Biblia, nakita ko totoo lahat ito. Walang contradiction. Kahit yung history po ng secular, pinoprove ang laman nito. Kaya pag nagsabing hindi totoo yung Bible, paano mong nalamang hindi totoo? Inaral mo na ba? Mga nagsasabi po no, hindi pa inaral yan, kaya narinig lang yon. So dito, who hath blessed us with all spiritual blessings, where? Pambira. Ito po yung blessing na hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin kahit nino man sa'yo. At yan po, taglayin mo na yan. Dahil ikaw ay, spiritual blessing in heavenly places in Christ. Yung in Christ po, yung mananampalataya, yung ikaw yung kumananampalataya ka. In Christ, ikaw yung in Christ. At ang sabi, pinagpala ka na. Hindi ba? Yun lang sapat na maging maligaya ka na. At sinabi nga kanina, contentment. Doon po nagmumula yung salitang contentment. Pag naintindihan mo yan, hindi ka na magkakaroon ng inggit. Iba kasi may inggit kasi hindi kontento. Yun po ang dahilan bakit maraming inggitero, inggitera. Hindi siya masaya sa buhay niya kasi hindi siya kontento sa kung ano ang kalagayan niya. Pero, ang isang mananampalataya, pag pinaniwalaan mo yan ay pambihira, okay na ako. Yan lang naman ang mahalaga. Di ba? Sa lupang ito, hindi mo naman ang bagay dito itong mga bagay ng kalangitan po, eternal yan. Kung ikaw ay in Christ, ay pambira, meron ka na yan. Di ba yun ay sapat na para maging maligaya ka sa Panginoon? Kaya ang 4 po, ayun, sabi niya. Yung blessing po na yan, ibinigay na ng Diyos sa iyan, kailan? According as He hath chosen us in Christ, in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ano ibig sabihin? Dito pa lang po, nakita ka na ng Diyos. Nakita ka na ng Panginoon dito pa lang. Ano ba ngayon? 2025. Kung nandito ka, bago pa nagsimula ang panahon, according to the Bible, at ikaw ay na kay Kristo, dito pa lang, alam na ng Diyos, ikaw ay na kay Kristo. Yun po yung election. Yun yung foreknowledge. Ito yung 1 Peter 1:2. Pagka sinabing chosen, pinili, inelect ka ng Diyos. Kailan? Dito pa lang, nakita ka na ng Diyos. Elect. Pag sinabing elect, pinili, according to the what? Foreknowledge of God the Father. Ano ibig sabihin? Ano yung foreknowledge? Before, no. Before anything else, God knows. Bago pa lahat ng bagay na yun, alam na ng Diyos. Na ano? Alam na ng Diyos, dito pa lang, na yung taong ito, maniniwala kay Kristo. Tinig po, John 6:64. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray Him. Ano sabi ng Bible? Sa panimula pa lang, alam na ng Panginoon Yesus kung sino yung maniniwala o hindi maniniwala. Kaya, yung mga taong nabubuhay dito, hindi pinapakialaman ng Diyos yung isipan mo kung anong didesisyonan mo. That's one good thing ginawa ng Diyos sa tao, hindi ka mukha ng hayop. Yung pagkalalang sa tao, binigyan tayo ng capacity na mamili ng mabuti at masama. Hindi ka mukha ng hayop. Ang hayop, instinct lang, hindi nag-iisip. Sabi ko nga, yung aso nyo, iwanan nyo ng 1 linggo, walang tubig, walang pagkain. Bumalik ka, sana buhay pa. Pag bumalik ka, galit ba yung aso sa'yo? Galit ba yung aso mo? Hindi mo iniwanan ng pagkain at tubig? Galit ba? Hindi, gumagano pa nga yung buntot eh. O yung asawa mo, sorry sa mga asawa, iwanan mo ng 3 araw na walang budget. Aba, baka bababa ka pa lang sa sakyan, may lumilipad ng, ito di ako iniwanan ng budget, 3 araw. Di ba? Yung hayop po lang ganon.
yung tao nag-isip. That's the difference ng reasoning at saka ng instinct. Now, sabi dito, maliwanag po pag sinabing elect, chosen, here is God, nakita niya na yung mga tao kung sino yung maniniwala o hindi. And those who believe Christ, sila yung sinasabing chosen, elect, before the foundation of the world. Imagine, yan po yung Diyos ng Biblia. Walang mali, walang nakakalimutan. Hindi pwede magkaroon ng, ay parang mali parang, nga no. Walang ganoon ang Diyos. Salamat na lang. Kung nagkamali ang Diyos, baka anak. Di ba? Pero yung God of the Bible, hindi po. He's God all-knowing. Now, dahil nga, ikaw ay nanampalataya kay Kristo, yung pinapahig ni Pablo ngayon ay para sa'yo. Alright, tinan niyo ulit. Itong bagay na ito po, na sinasabi ni Pablo, 2 Timothy 1:9 po, tinamparin natin. Ayop, ba-enjoy nyo po ito Kung nais pong matutunan ng laman ng Biblia, ito na ito. At makikita nyo, 90% po ng mga religion mali sa unawa, kaya magulo yung turo nila. At pag naunawa nyo ito, kayo po magiging matibay. At hindi kayo mabubudol. Mahirap yung sa araw, makita kayo, nandun kayo sa dating daan. Punta dyan yan. Makita, nandun sa grupo ni Kibuloy, kahit nakakulong si Kibuloy. Who hath saved us? Past tense. Pag sinabing past tense, ligtas na, hindi yung maliligtas pa lang. Sa maraming relihiyon, maliligtas pa lang ang Bible sabi, pag mananampalataya, ligtas na at buhay pa siya. Buhay siya, alam niya ligtas na siya. Ang tanging palusot na, nawawala ang kaligtasan. Titingnan natin. Sabi niya, who hath saved us and called us with an holy calling. Yan na naman Pag may nagsasabing, tinawag ako ng Diyos, tanungin mo, ano po narinig nyo? Kasi baka may dumating ditong, alam nyo mga kapatid, ako'y kinausap ng Panginoon sa pagkatawag sa akin ganitong sinasabi. Tanungin nyo, ano po narinig nyo nung tinawag kayo ng Diyos? Kakapa. Baka hindi mo kasagot agad. Anong dapat marinig ng isang sinasabi lingkod ng Diyos mula sa Diyos na kinausap niya? Alam niyo kung ano? Tignan niyo, 2 Thessalonians 2. Isulat niyo po, pag may nagsabing tinawag sa ng Diyos, tanungin niyo kung ano narinig niya. Ito dapat ang narinig niya. Ayon sa talata ng Biblia. Panahon na po, pag may dumating sa inyo mga false teacher, pahiyain niyo, tanungin niyo, para hindi na bumalik. Yung mga saksi po, pinuntahan ako minsan tuturo daw sila ng kingdom. Maganda po yan. Nakapasok na po ba kayo sa kingdom? Papasok pa lang. Ano po tuturo ngayon? Wala pa rin pala kayo. Sabi po, di ba, sa John 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na-born again na po ba kayo? Hindi rin makasagot. Paano kayo magtuturo ng kingdom? Kayo mismo wala pa sa loob ng kingdom. Alam po nyo, sayang yung pagod nyo, sayang hirap nyo, walang kwenta yung ginagawa nyo sa Diyos. Nagalit. Pwede pong ba bumalik? Opo, bumalik kayo dito. Dadalhin daw tagapagturo ng isang buwan na wala pang bumabalik. Pag may dumadating po sa inyong ganon, maging mabait kayo, pero tanungin nyo. Para naman masabing meron kayong tinatayo ang pananampalataya at makita niya mali siya. Malay mo, makonsensya, di ba? 2 Thessalonians 2:13, dapat alam niya, alam mo yung Biblia, we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God that from the beginning, sino yung from the beginning na pinili? In Christ, di ba? So ikaw yan. From the beginning, chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. 14. Yun. Whereunto He called you by our gospel. Dahil diyan, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng aming mabuting balita. So dapat, yung narinig nung nagsasabing tinawag sa ng Diyos, ang narinig niya, mabuting balita. Tanong, ano yung mabuting balita? Another question na naman. Sasagot siya, mabuting balita, yan yung buong Biblia. Dapat matanong nga. Biblia. Lahat po ba na nakasulat sa Biblia, mabuting balita? May nakasulat po sa Biblia, lake of fire Mabuting balita po ba yon? Anong dapat sagot pag tinanong kang ano ang mabuting balita? Tingnan yung 2 Corinthians 4:3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ano big sabihin? Kung yung aming mabuting balita ay naitago, ito'y naitago sa mga, ano yung lost? Ligtas ba yung lost? Mga unsaved, mapapahamak. Ano ibig sabihin? Kung yung mabuting balita ay hindi alam ng isang tao, hindi sa kailanman maliligtas.
Ayon dyan. Tama? Kaya pag tinanong mo, narinig niyo ba yung tinig ng Panginoon? Ano yung tinig ng Panginoon? Mabuting balita. Next question, ano mabuting balita? Kunyari, Pastor Boyet, meron ako mabuting balita sa iyo. Ala kayo tatanong, Pastor, may mabuting balita sa iyo. Yun, ano? Ano? Sasabihin mo kung ano yung mabuting balita. Dapat specific. Tama? Meron kang 10 milyon sa bangko. Ang tanong, maniniwala ka pa o hindi? May 10 milyon ka sa bangko. Kung di ka maniniwala, di totoo yan. Kung totoo, anong gagawin mo? Pupunta ka sa bangko. Pag may nagsabing sa lingkod ng Diyos at sabing tinawag siya ng Diyos, ano po narinig ninyo na sinabi ng Diyos? Hindi makakasagot. O mag-iimbento. Ikaw, meron kayo papakita. Anong sabi? Ang sabi sa 2 Thessalonians 2:13 and 14, yung mga tinawag ng Diyos, tinawag ayon sa mabuting balita. Next question. Ano yung mabuting balita? Pag hindi tama yung sagot, sabi ng Biblia, lost siya. Hindi siya ligtas. O tama ba ituturo ng tao na yan pag hindi tama yung sagot? Mali na. Kunyari, ano po yung mabuting balita? Mabuting balita, magpakabuti ka. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Yun ba yung mabuting balita? Mabuting balita ba yung magpakabuti ka? Mahirap. Daming taong nakakasalumuha kung saan gusto mo nang dunggulin, di ba? Yan ang flesh eh. Pero, ano mabuting balita? Yun, kasi si Pablo yung nagtatanong unang Korinto 15 mula 1 hanggang 4. Ito po yung sagot. Tingnan nyo. Ayon sa Biblia ang pinag-uusapan natin kasi kung sasagot siya ng ayon sa kanya, di wala kayong mapupuntahan tama. Dapat yung nakasulat. Anong sabi ni Pablo? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ito, pinapahayag ko yung gospel ang sabi ni Paul, which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand. Verse 2. By which also ye are saved of past tense. Kaya merong if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe me. Ano ibig sabihin nun? Inunawa mo mabuti. Verse 3. Eto na. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Yun ang good news. Ano yung gospel? What is the gospel? Christ died, buried, and rose again. Sigurado ko yung mga lumalapit sa inyong may dalang Biblia, tanong nyo, ano po yung gospel? Ibang isasagot. Ito sabi ni Pablo, ang gospel ay si Kristo namatay, inilibing at namuhay na maguli para sa atin, sa iyo. Mabuting balita ba yun? Yes. Bakit mabuting balita? Dapat unawa mo muna yung masamang balita. Ano ba yung masamang balita sa tao? Yung sin. Singular. Again, yung singular sin, hindi rin alam ng maraming tao yon. Kasi pag pinag-usapan ng kasalanan, ang isip agad yung ginagawa. Kaya yung iba, pag sinabing nagbago na yung buhay ko, mabuting tao na ako. Sabi ng Bible, hindi. Kasi yung sin, ikaw yon, yung flesh mo yon. Yung sinasabing bagong buhay, binawasan mo lang yung sins na sinasabi ng law. At dahil doon patay ka. Yung 4, sin, sins, law, death, dapat alam nyo na yan by this time. San lahat tinapos si Kristo? Dito. Good news, di ba? Kaya good news. Ang problema, maraming hindi alam yan. Alam nyo ba, kahit yung mga apostol hindi alam yan, nabasa nyo na yon? Luke 18, tinan nyo. 31, tinan nyo maigi. Then He took unto Him the 12. Sino yung 12? 12 apostles. And said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man be accomplished. Pinapaniwalag ng Panginoon yung mangyayari. 32. For He shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. Verse 33. And they shall scourge Him and put Him to death, and the third day He shall rise again. Yung may gospel? Correct. Next verse. And they, sino yung they? 12. And they understood none of these things. And the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Anong pinapaliwanag ng Panginoon? Ito. Naintindihan ba ng 12? Imagine, kasama niya na yung 12, hindi pa rin maintindihan yung gospel. Si Peter, ganun din. Matthew 16, tinan nyo. Verse 21. Gusto ko pa makita ninyo, pag hindi nakita yung distinction ng apostleship ng 12 at saka ni Paul, pag hindi alam yan, mix ang kanyang unawa. Kaya merong nagsasabing nawawalang kaligtasan, ang kaligtasan ay dapat sa gawa, kasi mix po yung kanyang unawa sa Biblia. From the time both began Jesus to shew unto His disciples
how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Gospel ba yan? Yan ba yung death, burial, resurrection? Correct. Anong sagot ni Peter? Next verse. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Oh, hinahadlangan pa ni Peter yung mangyayari na yon. Doon yung kaligtasan natin Hahadlangan pa niya yung gagawin ng Panginoon Jesucristo. So, naintindihan ba ni Peter? Hindi. Hanggang nangyari na nga yung gospel, hindi pa rin sila naniniwala. Luke 20:40 na niyo. Verse 1 po tayo. Dito po sa verse hanggang verse 3, dumating yung mga babae po, kasama si Mary, pinuntahan yung libingan, nakita nila walang bangkay. So ano ibig sabihin? Tapos may nagsabi, wala din hinahanap nyo. Ibig sabihin, nabuhay na maguli. Pinuntahan ni Mary yung mga apostol, doon na tayo sa verse 10. It was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and other women that were with him which told these things unto the apostles. Ito yung nakakita sa libingan, nabuhay na mag-uli na yung Panginoon. And their words seemed to them as idle tales and they believed them not. Sino yung kausap? Mga apostol, naririto na yan sa panahon na ito. Nag-resurrect na yung Panginoon. And yet, hindi pa nananiwala yung 12. O yung 11, wala na si Judas dyan Anong ibig sabihin? Ito pong death, burial, resurrection, pamula po sa panahon na ito, ay mystery, walang nakakaalam. Nakuha nyo? Kaya tama si Pablo, na in ages, walang nakaunawa nun. Tini Romans 16:25. Dito po nyo makikita, ang daming mali talaga yung katuruan na tinanggap natin. Kasi hindi nakita ito. Ano sabi ng 25? Now to him that is of power to establish you. Pag sinabing establish, patatagin ka sa iyong pinapaniwalaan. Kasi pag hindi ka matatag sa pinapaniwalaan, madali kang nasishake. Konting problema, ayaw ka na. Ba't ganito, Panginoon? Tanong ka ng tanong, di ba? Mas sinisisi mo pa. Pero pag matibay ka, pabira kahit ano dinadaan mo sa buhay mo. Woo! Wala yan. Lilipas din yan. Pero yung Panginoon, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi ako iiwanan ng Panginoon. Doon ka titibay. Dahil sa iyong naunawaan, nakikilala mo siya. Tama? Kaya kailangan aralin yung laman ito kasi doon magmumula yung lahat ng prinsipyo at pangahawakan mo sa buhay mo. Correct? Kaya ang sabi dito, now to him that is of power to establish you. Paano pinapatibay po yung mananampalataya? According to my gospel. Ano yung my gospel? Akin itong mabuting balita nito. Ano yun? Ito yun. Kasi walang ibang yung 12 nga, hindi naintindihan Kay Pablo po ipinahayag. Ano sabi niya? And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret kailan? Since the world began, mystery ito. Kaya, nung sinasabi na ng Panginoon yung mangyayari sa Kanya, may nakaunawa ba kahit isa? Wala. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, merong ibang programa na inilalahad ng Kristo na hindi unawa ng kahit sinong tao dito. Kasi nga, mystery. Pero ang mabuting balita, kay Pablo po, kay Paul, pinaunawa yung bagay na yon. Pero dun sa 12 apostles, still, hindi nila unawa yon. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kung ang isang mananampalataya, ang tinitingnan lang niya, yung 12 apostol, malilito siya. Bakit? Kasi pag binasa mo yung Matthew 24:13, tinan nyo, diyan po humuhugot yung marami ng kaligtasan na nawawala. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Pag ikaw daw ay nagtiis hanggang wakas, ikaw ay maliligtas. Pero kung hindi ka magtitiis, hindi ka maliligtas. Kaya sasabihin sa iyo, ganyan kapatid, nawawala ang kaligtasan. Kaya maging masigasig ka sa gawa ng Panginoon sa iglesyang ito. Pag sinabi ng pastor, ng ministro, gampanan mo. Pag hindi mo na gampanan, matitiwalag ka. Hindi ka na maliligtas, sa impyerno ka na. Ganun po yung narinig ng mga tao sa panahon na yon. Kahit po yung mga papa, yung mga hari, takot sa church. Kasi pag sinabing ititiwalag kita, ang antimano isip nila sa impyerno ka na Paano mga talata kamukha nito? Tanong,
Ang ano bang sinasabing katapusan dyan? Katapusan ng ano? Pag hindi po naunawa na nagtuturo yon, lito talaga. Kaya sasabihin sa iyo, hindi pwedeng ikaw ay hindi pwedeng ikaw ay ligtas na sapagkat hahatulan ka pa ng ayon sa gawa. Basahin mo yung Revelation 20:13. And the sea gave up the dead which are in it, and death and hell delivered up the dead which are in them. And they were judged every man according to what? To their works. Ano ibig sabihin? Ang paghatol pala ayon sa gawa. Kaya yung tao maliligtas sa gawa. Alright? Nasa Bible. Teka muna. Ano ba sabi ni Pablo? Balikan natin 2 Timothy 1:9. Who hath saved us and called us with an holy calling. Dito naman ang sabi niya, according to our works ba? May nakalagay na not according to our works. Contradiction ba yon? Pag tinignan mong diretso, contradiction. Ang sabi ni John sa Revelation 20, ang kahatulan ayon sa gawa. Pero sabi ni Pablo, hindi ayon sa gawa. Sinungaling si Pablo. Kasi mas matimbang si Juan, si Pedro. Sinong totoo sa dalawa? Parehong totoo. Hindi mo lang naintindihan binabasa yung Biblia mo. Anong pinag-uusapan dito sa 2 Timothy 1:9? Para kanino yan? Para sa mga mananampalataya ni Kristo. Sinasabing not according to our works. Para sa Israel. Ba't natin natiyak? Saan ibinatay yung kahatulan po doon sa Revelation 20? Revelation 20 verse 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged of those things which were written in the books according to their works. Tanong, anong books yan? Yan po yung Book of the Covenant, sinulat ni Moses. Para saan? Sa Israel. Lahat na nakasusulat po doon sa Books of the Covenant na yon, mula Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Israel ang kausap, na pag nilabag yun, nakasulat doon, hahatulan sila ayon sa kanilang gawa, nakabatay sa nakasulat sa aklat. Tayo po, hindi tayo kasama doon. Ang hatol sa atin, hindi aklat. Alam nyo kung batayan ng hatol sa atin? Roma 2 po, tinan nyo, bilang mga Gentiles. Tinan nyo po yung 14. For when the Gentiles, tayo po yan, which have not the law, though by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Nasaan yung law na tinutukoy? Which you the work of the law written in their hearts, their books or conscience, also bearing witness and their thoughts the meanwhile excusing one another. Ang Gentiles po hindi kasama sa books ng Revelation 20 kasi yun po ay Book of the Covenant para sa Israel. Pero ito po, ang judgment sa atin is according to our conscience. Ang conscience sa mind. Kaya ang sabi ng 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my... And this gospel po, paano matatanggap ang salvation dito? By works, by believing the gospel. Pareho ba yung Revelation 20 tsaka ito? No. Yun po ay para turo nung 12 apostol. Kasi ang kausap pa po doon ay Israel. Dito po in-emphasize, Gentiles kamukha natin. So ano makita po natin? Ang makita natin dito mga kapatid, balikan natin 2 Timothy 1:9. Tingnan po maigi. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Right? Tingnan niyo yung 10. Yan. But is now. Kailan yung now? Dito sa time ni Paul. But is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who had abolished death, brought life and immortality to light through what? Pag wala kang gospel, pag di unawa yung gospel, wala kang life, wala kang immortality. At dito po yung nagmula, according to the teaching ni Apostle Paul. Kung hindi mo alam yan, ang klase ng isipan mo nasaan? Nando sa 12, hindi naman nila alam ito. Ang alam nila, yung parating na judgment na hindi ka naman kasama doon. Ganyan po ang nangyayari sa maraming relihiyon. Tingnan nyo. Yung 12 po, hanggang pinako yung Kristo, yung 12 ito, malungkot nung nangyari ito. Discouraged sila. Kaya sa Luke 24, parang sinisisi pa nila yung Panginoon, nagtiwala sila eh. Pero nung binalitang nabuhay na maguli,
Bigla silang naging masigasig. Kaya po, sa history makita nyo after the cross, yung mga apostol na dati-rating parang surrender na, si Peter bumalik sa pangisda, nakita nakahubad na lang siya, parang walang kwenta na yung buhay nila. Pero nung malaman nila at nagpakita sa kanilang Panginoon pambira, nag-iba yung kanilang pananaw, halos magpakamatay na sila dito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kahit hinuhuli, kahit pinapahirapan, tuloy pa rin. Kasi natiyak nila, nakita nila, buhay yung Kristo. Sino si Pablo? Bago naging Pablo, siya si Saul, na isang pariseo, na naging mamamatay tao dahil iniisip nila ang kalooban ng Diyos na patayin itong mga Kristiyano. Hinuhuli, pinapatay, kinukulong, di ba? Pero siya ay nakakilala sa Panginoon. Ano nangyari? Kailan siya nakakilala sa Panginoon? Acts chapter 9. Mula sa verse 1. Tinan nyo. Shortcut na lang. Meron siyang sulat, may authority galing sa high priest para hulihin po yung mananampalataya at papunta sa Damascus, sa verse 3. And as he journeyed, he came near Damascus and suddenly there shined round about him a light. Ang isang prominent symbolic words ng presence ng ating Panginoon Kristo, yung light. Pag nakita niyo sa Old Testament, na yung prophecy ng light, tinuturo po si Jesus Christ. Light from heaven, verse 4. Ano nangyari? And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest, sino? Thou me. Sino ba pinapersecute ni Saul? Di ba yung mananampalataya? Pero sabi ng Panginoon, ang inuusig mo ako. Bakit? Kasi, yung mananampalataya, yun ang katawan ni Kristo. Kaya kahit ano yung nangyayari sa mananampalataya, ramdam niya. Kaya sabi niya bakit pinag-uusig mo ako? Hindi sinabing sila Ako, sabi ng Panginoon. And he said, Who art thou, Lord? Tanong siya, Panginoon, sino ka? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Naniwala ba siya na yun ay si Jesus? 6. And he, trembling and astonished, said, Lord, ang bihira. Tinawag niya na Lord, sino? Ayun na po yun. Kaya whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved in that sense. Kasi sa panahon na yan, ang pinag-uusapan, sino si Jesus? Kaya sabi niya, Lord, will thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise. So, nung nakilala niya yung Panginoon, anong unawa ni Pablo dito? Dito sa Acts 9, Jesus is the Lord. Yun lang, isa lang. Meron ba siyang unawa tungkol sa kapatawaran ng kasalanan? Meron ba siyang unawa tungkol sa pagkatubo sa kasalanan? Meron ba? Wala, isa lang ang alam niya. Isa lang ang kanya naunawa, na si Jesus ang Panginoon. Bakit? Kasi yun ang issue dito. Hindi maniwala ang mga Hudyo na si Jesus ang Mesiya, ang Lord o ang anak ng Diyos. Anong ginawa nila dahil hindi sila naniwala? Pinako siya. Kasi sinasabi niya si anak ng Diyos. Anong ginawa? Crucify him, sabi nila. Pero anong ginawa ng Diyos? Romans 1 po, tinan niyo. 1-4. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Ano yun? Verse 2. Which had promised afore by these prophets in the Holy Scriptures, verse 3, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, for, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Una po, ano ang mensaheng ibinigay ng Diyos sa krus na tinawag niyang Gospel of God? Ano ang laman ng Gospel of God sa binasa natin? Ayun sa 4. Dineclare ng Diyos si Jesus Christ na with. May kasabay na with. Ano yung power? Because of yung pinatay nila, na natili bang patay? Binuhay ng Diyos. Kaya sa mga Hudyo, malaking rebuke yun. Yung Kristo na ayaw niyong paniwalaan, na sinasabing siyang anak ng Diyos, ayaw niyo pa rin maniwala, pinatay niyo, pero ito, dinedeklara ko na siya nga ang Kristo, na siya nga ang anak ng Diyos, dahil binuhay siyang maguli. Ano pa bang kapangyarihan hinahanap mo doon? Yun lang po ang issue sa panahon na ito sa 12 apostol. Kaya, nung si Pablo po ay naligtas, ano lang ba yung alam niya? Ano sabi niya? Lord, Messiah, Christ. Kaya nung siya naligtas sa Acts 9,
Hindi makapaniwala yung mga mananampalataya. Takot nga. Pero talagang nanampalataya siya. Ano yung pinahayag ni Pablo na mabuting balita? Tingnan niyo Acts 9, verse 20. Ito na si Pablo. Ano sabi niya? And straightway he preached. Ano nang pinapahayag ni Paul ngayon? Christ in the synagogue that he is the what? The Son of God. Question. May alam ba siya tungkol sa forgiveness of sins? May alam na ba siya tungkol doon sa sins, law, at saka death? Wala pa po. Isa lang alam niya dyan, na si Jesus, siya nga yung anak ng Diyos. O, doon pa rin, baba natin. Doon sa verse 22. But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is what? Very Christ. Si Jesus ang Kristo. So, imagine niyo Acts chapter 9, pero dito meron ng mga mananampalataya, meron ng mga thousands of believers, tama? May mga believers na dito eh. Ano lang alam nila? Yung gospel of God. That Jesus is the Lord, that Jesus is the Son of God. Pero pag pinag-usapan yung pagkatubos sa kasalanan, yung katawan ni Kristo, yung mga bagay ng langit, wala pa silang alam. Until si Pablo na-save, anong alam niya? Ito lang yung alam ni Pablo, gospel of God. Until such time, pagdating ng Acts 13, meron ng ipinahayag kay Pablo patungkol na saan? Sa gospel of Christ. Tingnan nyo, Galatians chapter 1. Nung si Pablo ay nakakilala kay Kristo, patuloy siyang tinuruan. Verse, tingnan nyo po yung 11. But I certify you, brethren, that the gospel which is preached of me is not after man. Yung mabuting balita daw, na naipahayag sa kanya, hindi galing sa tao. 12. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus. Ano ibig sabihin? Hindi galing sa sino mang mananampalataya yung alam ni Pablo. Paano yung natutunan? 16. To reveal His Son in me that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Yung kanyang unawa, hindi galing sa flesh and blood, meaning hindi galing sa tao. Next verse, 17. Neither went I up to Jerusalem to them which are apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Sabi niya, hindi galing sa mga apostol yung natutunan ko. At ako'y nagpunta sa Arabia. Saan yung Arabia? Yung Mount Sinai. Natatanda yung Mount Sinai kung saan binigay yung commandment kay Moses? Doon siya nagpunta. Verse 18. Gaano sa katagal na natili doon sa Arabia? Then after 3 years. 3 years siyang nasa Arabia. Bakit? Doon sa tinuturuan ng Panginoon. Doon sa tinuruan ng Panginoon for 3 years. I went up to Jerusalem to see Peter. And after that, pumunta na siya. After 3 years, bumalik siya sa Jerusalem at nakausap si Peter. Tingnan yung Galatians 2:1. Then 14 years after, I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also. Tingnan nyo. Acts 13 po, tinawag si Barnabas, si Pablo po, nung nagpipreach sa Damascus, at yung mga Hudyo, pinapatay na siya. Itinakas nila, binalik doon sa Tarsus. Nung tinawag si Barnabas para puntahan ng tayong mga Gentiles, na utos ng Banal na Espiritu, ang una niyang hinanap, si Pablo. So you have here, Paul at saka si Barnabas. Ano na yung dalang katuruan ni Pablo dito? Siyempre, naniwala sa dito sa Acts 9, pero pagdating dito na po siya nagtuturo ng Gospel of Christ. Ano yung Gospel of Christ? Pareho ba itong Gospel of God at Gospel of Christ? Kakaiba. Ito po, isa lang ang pinaniwalaan dito, sinetal sino yung Lord, sino yung Christ, sino yung Son of God. Pero pag pinag-usapan, meron na palang one human, wala na palang kautusan, wala na pang Hudyo at Gentile, wala nakakaalam dito nun. Ang nakakaalam nun, si Pablo. Acts 10:28. And he said unto them, ye know not that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. Acts 9 na po, itong 12 apostol, ang kaisipan nila nando pa sa Old Covenant na bawal makipag-usap yung Hudyo sa kamukha nating Hentil. Samantalang, yung nangyari sa cross,
Hindi na yun. Tingnan nyo, Ephesians 2:15. Having abolished in his flesh the enmity, ano yung enmity between them? The law of commandments, yung naghihiwalay sa Hudyo at Gentile. Kasi sa Hudyo, bawal kainin yan, bawal kainin ito. Nakasulat yun sa commandments na yun. For to make in himself of twain. Sino yung twain? Jew at saka Gentile. Yung dalawa magiging one new man. Yung Jew at Gentile magsasama, pantay na sila. Wala nang prominence ang Hudyo sa one new man. Pantay ng Hudyo at Gentile. Kaya meron ng ano. So making peace. 16. Kailan nangyari yan? And that he might reconcile both Jew and Gentile unto God in one body by the cross. So dito sa cross, wala nang distinction ng Jew and Gentile. Alam na ba ng mananampalataya? Hindi pa. Kaya nga si Peter, ayaw niya kausapin si Cornelius. Kasi daw, hindi siya isang Gentil. Samantalang sa cross, wala nang distinction. Hindi niya alam. Kahit yung mga apostles sa Jerusalem, ganun pa rin ang isip nila. Then Acts 21:17. And when we were come to Jerusalem, the brethren received us gladly. Mga kapatid, mga saved na yan sa Jerusalem. And the day following, Paul went in with us unto James, and all the elders were present sa Jerusalem. And when he had saluted them, he declared particularly what things God wrought among the Gentiles by his ministry. Kinuwento lahat ni Paul yung mga nangyari sa Gentiles. 20. Ito po, basahin niyo maigi. And when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe. Pero, and they are all what? They were still observing the law. Bagamat sila yung mga mananampalataya na ano ibig sabihin? Nag-offer pa ng hayop yan kasi nando pa yung temple, nando pa yung priesthood, sige pa rin yan. Alam na ba nila yung nireveal kay Paul? Hindi. Isa lang alam nila, isa lang tinanggap nila, that Jesus is Christ, the Lord, the Son of God. Pero yung details ng ginawa ni Kristo, hindi alam. Dumating si Pablo, tinawag niya ngayon my gospel. Anong gospel yon? Tingnan niyo po. Balik tayo sa Romans 1. Dito po, in-address ni Paul po yung mga believers sa Rome. Sinulatan niya. 10. Sinulat ni Pablo, making request if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Kasi this time po, si Paul po nasa Cenchrea, malapit sa Greece. Ando siya. At gusto niyang pumunta sa Rome, kaya nagpadala siya ng sulat. Then, anong dahilan? Yung pong 11, tinan niyo. For I long to see you. Bakit? That I may impart unto you some spiritual gift. For what purpose? To the end, ye may be what? Established. Bakit daw? Upang sila ay maging matatag. Alright. Pero, mananampalataya na ba sila? Yes. Sila ay mga brethren. Naniwala sila na si Jesus ang Kristo, kamukha ng paniwala ni Pablo. 12 po, tinan yung 12. Ayan. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both you and me. Ano yung mutual faith nila? Ano yung pareho ng kanilang pananampalataya at that time? Ano? Pareho silang naniwala na si Jesus ang Panginoon at Kristo. Pero, gusto niya silang puntahan upang maging matatag sila. Bakit? Ano ang ibibigay niya sa kanila upang maging matatag sila? Romans 16:25, eto na po. Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Sa Diyos yun, kapangyarihan ni Diyos upang kayo patatagin sa pamamagitan ng aking gospel, my gospel, alright? And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Yung my gospel ni Pablo, ito yun, na walang nakaalam dito kahit isa. Naku po nyo. At ipapahayag niya sa mga nasa Romang mga kapatiran na ang tanging alam ay yung gospel of God. Tinay, Romans 1, balik tayo. 15. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Ano ipipreach ni Pablo na gospel sa kanila? Ito pa rin ba? Hindi na, di alam na nila eh.
Meron sang ipipreach na gospel na hindi pa nila alam na kung tatanggapin nila, magiging matatag sila. Ano yun? 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Anong kaibahan nung gospel of God tsaka gospel of Christ? The good news of God is that Jesus is the Lord, the Christ, the Son of God. Ito naman, the good news of Christ's work dun sa cross. Ano yung ina-emphasize sa Christ's work on the cross? Yung program nung before the world began, providing eternal life for those who are in Christ. Kaya, tiniyin 17. For therein, ang sabi niya, therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Alam niyo ba yung righteousness of God? Yan po ay terminology way back sa Old Testament. Mahaba po pag pinakita ko. Ang ina-emphasize, God is not a liar. He will not draw back from His promise. In-apply po yan sa Israel nung sila'y sinusumpa ni Balak using Balaam na i-curse sila. Ang sabi ng Diyos doon, ang sabi ni Balaam, galing pa kay Balaam, God is so faithful to them, and this is the righteousness of the Lord, that God cannot behold the iniquity of Israel. Hindi niya tinitingnan yung kasalanan nila, sabi niya, because of His faithfulness sa kanyang promise, ang sabi. So, this will explain. Yung present time po natin, yung gospel of God, yan po yung John 3:16. Yan lang alam. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Hanggang ganun lang. Pag tinanong mo, yung majority ng professing Christian, John 3:16 lang, ang sasabihin, pag pinag-usapan mo na yung law, sins, death, righteousness, wala na. Wala na. Hindi nila maintindihan. Bakit? Kasi dito sa Gospel of Christ, inaitimas, dinitalye ni Folion, etc., etc. That you are dead, you are in the body of Christ, binayaran ka ng dugo ni Kristo, etc. You are sealed by the Holy Spirit of God promise. Dito lahat nakalagay. Kaya, kung hindi naaral at narinig yung kay Apostol Pablo, ang isip niya, nandito lang sa 12. Hanggang ngayon, ganyan po yung kalagayan ng maraming Kristiyano ngayon. Kaya, pag naintindihan mo yung Gospel of Christ, mag-iisip ka ba na, baka mawala ang kaligtasan ko. Meron bang percentage na yung nakaunawa ng Gospel of Christ, nawawala pa yung kaligtasan? Wala na, sapagkat naunawa mo na yung pinako sa cross. Sino yung pinako sa cross? Sino yon? Si Kristo? Yung ating flesh. Bakit yung flesh? Kasi yung sin, nandoon sa flesh. At nung inilibing, anong nilibing? Yan ang nilibing. God is not looking anymore sa flesh. Sinong kausap lang ng Diyos? Yung na-resurrect. Kaya mula kay Pablo lang natin makikita na itong taong ito, bagamat mananampalataya siya, yung flesh niya, yun pa rin. Tama? Ando pa rin yung sin. Kaya lang, yung isip niya iba na. Ang kaibahan ng mananampalataya, bago na isip niya. Bagamat hindi ka perfect, dahil ito pa yung flesh, pero unti-unti, yung flesh na ito, patay sa harapan ng Diyos, ang unti-unting nagmamanifest sa buhay ng Kristiyano, ng tunay na mananampalataya, ito. Lalo na, unawa mo na na ikaw ang templo ng Diyos. Ito na ngayon ang temple of God. Sino ba yung nakatira na ito sa'yo? Hindi na ikaw yan. Si Kristo na yan. Tingnan niyo Galatians chapter 2, verse 20. Tingnan niyo po. I am. Sino yung I am? Ito yon. Yung I, yung flesh. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Sino yung I live? Ito na. Nevertheless, I live. Ito, dead na ito, di ba? But Christ, sino yung I na yon? Live it in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the what? Ano yung faith? Faith is composed of what? Truth. Katotohanan. Words. Words of God. I live by the faith of the Son of God. Nasaan yun? Nandun, Who loved me and gave Himself
for me. So, meron ka pa bang identity dyan sa flesh? No, you are already, I am crucified. But there's life. Nasaan ang life? I live by the faith of the Son of God. Nakuha po niyo? Kanino galing yung turo na yan? Wala po sa 12. Lahat galing kay Paul. Because sa kanya ni-reveal. Isa pa po. 1 Corinthians 2:16. For who hath known the mind of the Lord? Sino ba yung nakakaunawa ng isipan ng Panginoon? Alam nyo, sa ating kalagayan bilang mga tao, never nating maintindihan ng Diyos. Pero, ano ginawa niya? That He may instruct him. Ano ginawa niya? But we have the mind of Christ. Hindi po future yan. Present possession. We have whose mind? The mind of Christ. Di ba sabi kanina, I am crucified with Christ, nevertheless I live. The life which I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. That's the mind of Christ, yung faith na nasa sa iyo. Dahil Christ in you, sabi niya. Colossians 1:27. Alam po, itong revelation ni Paul, very precious po ito. Pag unti-unti nating naunawa. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is what? Pambira po yan. Anong gusto nyo? Yung Kristong paparating pa lang, nauupo dun sa pambihirang lugar ng mga Zionist na, nakita niyo ba yung ugali ng mga Zionist na Israel? Diba? O yung Kristong sinasabi ng Biblia, nasa iyo na. Alam po niyo mga kapatid, ako'y talagang tuwan-tuwa pa kay pastor at sa inyo. Kayo po ay talagang ready to receive this truth. Kung majority po ng mananampalataya na naniwala sa John 3:16 at medyo kalimutan muna nila yung mga entertainment, medyo kalimutan muna yung mga material things na kono-no. Pakinggan nga natin si Pastor Boyd, si Brother Bungka, kung anong tinuturo nila. Makikinabang yung mananampalataya. Tama po? Makikinabang yung mga believers, magiging matatag sila sa pananampalataya. Mawawala yung takot sa kaligtasan, takot sa satanas, sa demonyo, sa impyerno. Ang mananatiling nasa isipan, si Kristo. Yung ginawa niya para sa iyo. Di ba napakasarap? Kesa kung ano-anong sinisik sa isip ng, di ba? At doon po magkakaroon ng unity. Hindi totoong ang takot nila kasi doctrine divides, kaya ayaw na magturo ng doctrine. Ano pag-usapan nyo? Kasi ayaw lang mahati, siyempre. Pero mas makikinabang ang mananampalataya kung matututo sa laman ng Biblia. Alright? So, preliminary po yan. Yung programa ng Diyos na para sa mga in Christ, ito po'y ginanap ng ating Panginoon Jesucristo sa cross of Calvary. Kaya lang, sa unawa ng mga tao that time, hindi pa nakuha yan. Ang unang unawa ay yung Gospel of God, sino? Si Jesus. Na hindi matanggap ng mga Hudyo, pero may mga mananampalataya, tinanggap siya bilang siyang Mesiyas o Kristo. Siya yung Panginoon, siya yung anak ng Diyos. So ang paniwala nila ng mabuting balita, isa lang, tungkol sa kung sino ang Jesus. Ngunit pagdating sa detalye ng sakripisyo ni Kristo, wala. Hanggang dumating si Pablo, naligtas ng Acts chapter 9, tinuruan ng Panginoon for 3 years sa Mount Sinai, na ituro sa kanya yung Gospel of Christ. Kaya pagdating niya, ninanais siyang ipahayag sa mga mananampalataya upang sila yung maging matatag. Hanggang Acts 28 po yan, patuloy po ang pahayag ng Panginoon kay Pablo.